Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal ay tumayo at dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan at pinagmamahal pa iyong maraming salamat po sa kalakasan taglebo namin sa moros at buhay na bumara sa iyo. Pagkat ang binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw tumalang pa iyong bawa po lahat sa pandalangin ng aming gilagat ng mga Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ang po mga minamahal na magagawin kami kapatawaran. Sama kami nasupo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpapagkasala kung tayo puso nagsisisi sa oseto. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita sa iyong pagkakaroon salita. Lagi sa mga salita. Pati mga lingkod sa kanang ayaw lang magagawa. Gamitin mo dalo yung pagpapalang spiritual sa pumarang kapatid sa dakong ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon. At lahat ng demonyo lang aming sinasaway sa mga Panginoon pangalan ni Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po ay makaupo mga minamahal. At kunin na po natin yung ating po mga Biblia at ating mga koderno at ating pag-aralan sa salita ng Diyos. Iba po lahat sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bobati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito po pinangunahan po natin po nga ginagalang at minimal ibang lista ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa amin naman po mga beloved viewers, ating po mga beloved Facebook live streaming viewers, ay kayo po ay aming pong welcome. Kayo po ay magantabay hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain. Amen? Upang kayo po ay lubos na pagpalain na walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Amen? Walang distansya ang makahadlang sa mga pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga anak. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. And sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po na ating pong beloved preacher, Brother Bubuy Nier, sa kanyang mahal anak, ating beloved servants, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At kunin na po natin yung Biblia. Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 2, talata ay 11. Amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ang Kabanata 2, ang talata ay 11, ito po sinasabi, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng nakaunawa ng talatang yan, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ating po na po muna pamagatan ang ating pong pag-aaralan, ang kabuluhan ng buhay. The significance of life. At yan po mga minamahal, ang sinasabi nga ng talata, Kylie, sa Tagalog natin, sabi diyan, nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Alam po ninyo mga minamahal, ang buhay ay sa atin ay mahalaga. Amen? Lahat magsabing amen. Alam po ninyo mga minamahal, lahat ng ating ginagawa ay para sa buhay ng tao. Amen? Kaya ang mga tao, mga minamahal, they do everything for life to be successful. Amen? Nag-aaral, naghanap buhay. Amen? They earn a lot of money. They acquire more possessions. Gusto nila maraming lupa, maraming pera, matataas na bahay, may sasakyan. Amen?
At yan po mga minamahal, ang sabi diyan, nag-aaral to become famous. Ang ilan mga minamahal para maging kilala, hindi lang sa kanilang barangay, bayan, syudad, probinsya, kundi maging sa buong mundo. Amen? Amen. Because they thought yan ang kabuluhan ng buhay. Amen. Maging tayo mga minamahal. Akala nila, yan ang kabuluhan ng buhay. That is the significance of life. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Pero pagkatandaan po natin mga minamahal, ang tanong lang mga minamahal, kung ikaw ba ay professional, ibig ba sabihin makabuluhan na, yan ang kabuluhan ng buhay mo? Pagiging professional na? Kung ikaw ba ay yumaman, kung ikaw ba ay naging kilala ng lipunan, naging makabuluhan na ba ang buhay mo? Bakit maraming may pinag-aralan pero malungkot pa rin? Bakit may mga mayayaman pero puno pa rin ng takot ang kanilang buhay? Bakit mayroong masasabing na napakataas ng pinag-aralan pero sabi nga, meron pa rin silang hinahanap at hindi masatisfy ang kanilang pangailangan? So ibig sabihin mga minamahal, tamang sinasabi ng talata na lahat ng ginagawa sa buhay, lahat ito parang lahat mga walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, anong gagawin ko? Paano ba, ano ba kabuluhan ng pagiging isang tao? Bakit tayo nilikha ng Diyos? What's the purpose of my life? What's the significance of having this life? Yan po ang ating po mga pag-aaralan ngayon upang sa ganoon mga minamahal, some of us really think that having rich, yung ating wealth ay sapat na. Yan ang, that is the apex, kumbaga. Amen? Yung tayo po ay maging mayaman, nakita niyo mga nagpapatotoo? Amen? Nung sila po ay mayaman, wala silang panahon sa Diyos. Pero nung sila po, mga minamahal, tawagin naman yung kayamanan nila na wala, ibinaba sila masyado. Nung sila ay naglingkod sa Diyos, ibinalik ng Diyos, mas grabe pang pagpapala. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ayon sa Collins Dictionary, mga minamahal, pag sinabing significance, ito daw po is something signified, expressed, or intended. Meaning to say, may purpose, intention ang mahal na Panginoon. Kapag sinabing significance, kabuluhan, amen? This is the reason kung bakit ikaw ay naging. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. At yan po mga minamahal, so in our life, to become significant, mga minamahal, ito lang nagiging significant kapag if it fits where it was designed or intended. Kung ang plano ng Diyos ay ganito ka, kaya ka nilikha, ang buhay mo ay magiging significant o may kabuluhan kapag naganap mo ang plano ng Diyos. Amen. Lahat ng nilikha ng Diyos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo po yun. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Amen. So kapag nilikha ka ng Diyos, may purpose ang mahal na Panginoon sa iyo. Sabi nga ng psychology, sa ating buhay, mayroon daw tinatawag na unique figure in every one of us in our heart that only God can fit in. Tanging ang Diyos ang makakabuo ng iyong buhay. At yan po mga minamahal ang sinasabing the significance of our life. Kapag ating nagawa, kung ano ang dinisign o intensyon ng Diyos nung tayo po ay nilikha, yan ang tinatawag na kabuluhan ng ating buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 8 verse 28. Kindly. Aklat po ng Roma Kabanatay 8, talata po ay 28. Ito po ang nakasulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kaibubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly sa English mga minamahal. Sabi niyan mga minamahal, and we know that all things work together for good to them that love God,
to them who are called according to His purpose, intention, significance. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, lahat pala ng bagay ay nagiging nagkakalakip-lakip, maganda mayan o masama, mga minamahal, ay nagiging magpagpapala ito sa mga taong tinawag at gumaganap ayon sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanungin natin ngayon, ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit tayo tinawag? Amen? Ang sinabi ng ilan mga minamahal, kaya ako tinawag ng Diyos. Tinanong minsan ng mga choir, ba't ka tinawag ng mahal na Panginoon? Para maglingkod, para magpuri, para gumawa ang kalooban. Amen? Pero at the back of our mind, hindi tayo sure. Ayan ba talaga? Amen? At paano ba ang ginagawa natin araw-araw? Atin basahin muna mga minamahal dito sa aklat ng Genesis. Genesis sa kabanata 1, talata 26 hanggang 27. Kindly. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatang 1, talatang 26 hanggang 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanilang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Pag hindi ka inaantok, mga minamahal, hindi nagiging tatlo ang tingin mo sa akin. Pero kapag ang tingin mo na sa akin gumagano, tatlo na ako, ibig sabihin inaantok ka na niyan. Amen? Huwag tayong antukin sa oras na ito. Huwag nyo ating bayaang manalo ang diablo, mga minamahal. Amen? Sabi nga, tayo ay makapangyarihang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng English, and God said, let us make man in our image. So, paano pa mga minamahal, anong purpose ng Diyos? Para tayo ay maging image of God. Magkaiba po yung image sa photo o picture. Amen. Amen. Ang tatay, kapag nagsalita mo ang anak mo at hawak niya ang kanyang tatay, ang sabi niya, ito ang aking tatay. How do you see your father? Pag sinabi ng anak, ang tatay ko ay, yung nakikita sa picture, ay malaking ilong ang tatay ko. That is just the picture. Pero pag sinabi ng bata, ang tatay ko ay nagpo-provide ng aming pangangailangan, ang tatay ko'y mahal na mahal kami, that is the image of the Father. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So itong image na ito, it is not the picture of God. It is the image. Paano ba natin nakikita ng tao ang mahal na Panginoon sa iyo? Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, as we all know, mga minamahal, our design, God is really a sovereign God. Amen. Siya po mga minamahal on top of all things, lahat. Sovereign, makapangyarihan. Amen? Kaya nga mga minamahal, anong sinasabi diyan? Our design pala, mga Kristiyano, ay hindi po tayo mga second citizen people. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Anong ibig kong sabihin mga minamahal? Tayo po mga minamahal ay hindi po second citizen. Ang Kristiyano sometimes minamaliit ang kanyang sarili. Kristiyano ako, dapat sa gilid lang ako. Kristiyano ako, dapat hindi ako dapat magsalita. Kristiyano ako, dapat tahimik lang ako palate. Hindi ka second citizen, mga minamahal. Ikaw ay, you are portraying the image of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Unang aklat kay Timoteo 4:12, Kylie. Unang aklat kay Timoteo, ang kabanata ay 4, talata 12. Huwag na po kayong magkahiyaan, mga minamahal. Praise the Lord.
Praise the Lord. Unang Timoteo, unang aklat kay Timoteo, ang kabanata ay 4, talata ay 12. Aklat po ng unang Timoteo, Kabanata 4, talata 12. Ito po ang nakasulat. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Amen. Ipalakpak ang napakalakas sa ating malapay. Yan na bang pinakamalakas na mga palakpak ng anak ng Diyos? If you are portraying the sovereign God sa iyong buhay, ang sabi diyan, hindi ka just be taken for granted. Amen? Ang sinasabi na, ay bata ka lang, ano magagawa mo? Marami ka pang iinuming tubig, iha. Ay marami kang kakaining bigas. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, let no man despise the youth. Sa Tagalog, mga minamahal, ang sinasabi diyan, kindly, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi diyan, kundi ikaw ay maging uliran, example, model. Amen. Saan? Unang-una, sa mga nagsisisampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ang design mo, kapatid, being the one portraying the sovereignty of God, ang sabi ng Biblia, maging uliran tayo sa mga mananampalataya. Kapag ikaw ba ay nakita ng isang bata at sa iyong pagkilos, sa iyong pananamit, masasami bang uliran ang iyong pagiging Kristiyano? Sa iyong pagsasalita, sasabihin man ng bata, dapat ganito kasi sinasabi ni sister, si brother ganito. Pero kapag hindi ka nagiging model sa mata ng mga Kristiyano, you are not doing fit doon sa design ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, hindi makabuluhan ang buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Tandaan niyo yan, mga minamahal, kung hindi ka nagiging uliran sa mga kapwa mo Kristiyano, sa iyong pagiging Kristiyano, huwag mo sabihing ikaw ay naging mabuhay, makabuluhan ang iyong buhay. Sapagkat ang design ng Diyos sa iyo ay maging model ka sa mga Kristiyano. Amen? Ang sabi diyan, sa pananalita, pag nakitaan ka nagmumura, maski na 30 years ka na, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang banal na gawain, nandun ka sa likod sa malayo, hindi ka nakikinig sa pangangaral, kaya hanggang ngayon, baby in Christ ka pa rin, parating kunting sundot na natitisod ka, because hindi ka nakikinig, napapakinggan, pero lumalabas dito. Ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi yan ang design ng Diyos sa iyo. Hindi nagiging makabuluhan ang buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So wala nang magmumura, mga minamahal. Amen? Lahat ng hindi na nagmumura, sumigaw ng praise the Lord. Siguraduhin yan, mga minamahal. Or else, sabi nga, dapat tayo, napakalang buhay, dapat mamuhay tayo na may kabuluhan. Amen? Next, ang sabi dyan, sa pamumuhay. Paano ang pamumuhay ng isang Kristiyano? Sa pamumuhay ba, mga minamahal, nagagawa mong impluensya ng kapitbahay mo na maging isang ulirang Kristiyano? Baka naman pag mayroong inuman, nandun ka rin. Amen. Sabi mo, ay huwag kayong uminom. Hindi na yan ang kalooban ng Diyos. Maya-maya, blok. Maya-maya, huwag kayong magsigarilyo. Kasi ang katawan ay templo ng Diyos, gigibayin ng Diyos sa sumira sa templo. Maya-maya. Amen. Brother, wala naman doon sa Biblia yung panini, huwag ka manigarilyo. Nasaan dyan? Sabi ng mga pilosopo. Parabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pag-ibig. Amen. Nandun parati, kung ikaw man ay mag-correct, is puno ng pag-ibig. Amen. Nandun ang pag-awa, naawa ka.
Kapag ang Kristiyano ay malakas, natutuwa ka. Kapag nanghihina na hawak at hindi mo siya pinababayat, hindi mo siya hinuhusgahan. Amen? Kasama mo siya na hanggang sa makarating doon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, sa pananampalataya, sa kalinisan, pumalakpak po lahat ang mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi pwedeng nananahimik ang isang Kristiyano. Hindi rin pwedeng hindi ka magpatotoo at isigaw ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi rin pwedeng wala kang ginagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Dalo ka lang ng dalo. Upo lang dyan. Tapos ang upo, balik. Uwi, bahay. Walang ginawa. Pag sinabing, wag muna, wala ko eh. Pag sinabing, mag-share tayo, hindi ko kaya eh. Pag sinabing magpato, hindi ko kaya eh. Anong kaya mo? Amen? Anong kaya mo, kapatid? Anong dahilan ba't ka tinawag ng Diyos? Imposibleng wala. Mga minamahal, sapat ang sabi ng talata, lahat tayo binigyan ng regalo ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It is just a matter of ayaw mong galawin, gamitin ang regalong meron ka. Marami dito, mga minamahal, pinaghimalaan ng Diyos, karamdaman nila grabe, pero pinagaling, pero hindi magawa magpatotoo. Amen? Hindi man na may payag na sabi niya, ako'y pinagpala ng Diyos, ako'y gumaling sa aking karamdamang cancer. Hindi niya sinasabi yan. Binago ako buhay. Ako'y dating mamuhatay tao, lasing ko dati, pero binago ko malapay, hindi magawang ihayag yan. Bakit? Dahil nahihiya, hindi ako marunong magtagalog. Sino may sabi kailangan mo magtagalog? Kung anong salita meron ka, Pangasinense, okay, Pangasinan yan, okay lang yan, taga Pangasinense ka eh. Amen? Kung Bisaya ka, sige, Bisaya, walang problema. Amen? Amen. Ang importante, ganapin mo ang disenyo ng Diyos sa iyo upang ang buhay mo magkaroon ng kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Mateo 5:16. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16. Lumiliwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang lulatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang Kristiyano, pag nasa labas, para bang ang kanyang lahat ng kausap ay talaga matataas at kailangan second class lang siya. Totoo yun, mga minamahal. Napapansin ko yan. Amen? Ay! Ang sabi ng Diyos, let your light so shine before men. Amen? Anong ibig sabihin niya, mga minamahal? Kung saan ka man maparoon, nakikita at nagliliwanag ang anak ng Diyos. Totoo yan. Marami mga Kristiyano, sabi niya, ay bawal mag-shorts. Hindi ka na dapat gumaganap yan dahil may gumuwi ka ng kabanalan. Hindi na ka na nagpapantalon. Pagdating sa opisina, sabi ng kanilang polisiya sa opisina, ops, bawal magpantalon, hindi magpantalon. Dapat nakapantalon kayo. Anong ginagawa ng ilang mga Kristiyanong mga sister natin? Maski na sinabing ganun, nagspalda pa rin. Amen? At tapos nandun, tatakot. Gilid-gilid, baka makita, pagalitan. Amen? Ang ginawa ng isang kapatid, sige, nung makita siya, mga minamahal ng ating mga kapatid, makita ng kanyang boss, sabi niya, maganda palang nakapalda. Amen? Amen. You shine. Huwag mong ikahiya ang pagiging Kristiyano. Amen. Sapagkat ang sabi ng talata, iyan ang disenyo sa iyo ng mahal na Panginoon. To shine. Hindi pwedeng maging second-class citizen. Dapat, whatever is there for you, tamasahin mo dahil yan ay bigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
So in our daily lives, mga minamahal, when we shine, sabi nga ng ating napag-aralan, we illuminate. We encourage others. We influence others to worship the Lord. Amen? Kapag tayo nagsishine, maging sa pagkanta, may mga magagaling na kumanta, at talagang nandun na kanya, ay, purihin natin ang mahal na Panginoon. Pero sabi nga mga minamahal, ang totoong pagpupuri, magkaiba yan sa pagkanta. Amen? Sa pagkanta ay paganda ng boses. Sa pagpupuri ay paggrabihan ng pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil once na nakita natin, grabe yung pagsumamo natin mga minamahal, ay madadama mo ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano pa ang design ng mahal na Panginoon? Ang sabi diyan, God always outshine His enemies. Nananalo parati ang Diyos. Amen? Amen. Oh, hindi kailanman natalo ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang Kristiyano daw, if you portray the sovereignty of God, mga minamahal, hindi dapat umaatras ang anak ng Diyos. Amen? Kapag may laban, pagpatuloy, ang dami-dami mga minamahal na mga pagsubok sa buhay, hindi dapat umaatras ang anak ng Diyos. Hindi sumusuko, parating sa bawat araw, lumalakad ng pasulong ang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tabunan na naman ng maraming problema, tabunan naman ng maraming pagsubok yan. Ang Kristiyano naghihina. Amen? Normal lang yon. Ang Kristiyano umiiyak. Ang Kristiyano lumuluha mga minamahal. Ang Kristiyano na mga anantan na malapit-tapit ng bibigay. Pero never siya bumibigay. Kapag siya bumabagsak, pinipilit tumayo. Dahil ang kanyang pro-trial, yung design ng mahal na Panginoon sa kanya, ay isang Kristiyanong mananagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Unang Juan 4:4. Kylie. 1 John chapter 4, verse 4. Aklat po ng unang Juan, kabanata 4, talatay 4. Ito pong nakasulat. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Ipalakpak natin ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa Diyos. Namnamin mo yan, kapatid. Amen? Yan ang disenyo na mahal na Panginoon sa iyo. Sabi diyan, Kylie, sa Tagalog, ang sabi diyan talata, mga minamahal, kayo'y sa Diyos. Hindi kayo kay Satanas. Amen? Tayo ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, mumuntikong mga anak. Amen? At inyong dinaig sila. Ibig sabihin, nanalo tayo. Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ka mananalo? Bakit ka nananalo sa mga kalaban mo mga minamahal? Hindi dahil sa malakas tayo. Amen? Oh? Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Yung Kristong tinanggap natin mas dakila kaysa anuman. Amen? Kaya nga, in Christ, I can do all things through Christ, sabi ng talata. Kaya kong gawin lahat ng bagay, maging bagay na talagang nakikita mo, hindi kaya, kakayanin mo because of Christ that is in us. Kapag nasa iyo si Kristo, walang bagay na mahirap sa mga tunay na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kay Mateo, kabanata 17, talatay 20. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 17, talatang 20. Amen. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakuntian ng iyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. To our God, who is sovereign God, to Him
nothing is impossible. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun mga minamahal, walang imposible. Amen? Sabi nga, grabe mga sa tuyong yung desert land, mga minamahal. Amen? Doon sa disyerto, ang anong walang tubig, grabe, napakaya na posible. Amen? Pero out of rock, lalabas ang saganang tubig. Amen? Walang pagkain doon sa disyerto, pero bumababa ang manna from heaven. Amen? Walang karne, pero dumarating ang pagkarne ng pupo. Amen? Bakit? Because with God, nothing is impossible. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? All you have to do, ang sinasabi ng talata, kindly, sa Tagalog. Ang sabi diyan, sanabi sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. Kaya pala, kapag medyo madali tayong mahawi kung saan-saan, mga minamahal, hindi tayo nananatili doon sa pananampalataya na mayroon tayo. Ang sabi diyan, sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang sa doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakasubok ng bagay na yan, sumigaw ng amen. Totoo yun, mga minamahal. Amen? Cancer. Paano gagaling yung cancer? Hindi pumunta ng doktor. Paano yung bangkarote? Pinag-aralan niya. Patutugay na. Pinag-aralan niya. Accountancy. Amen? Sila mag-asawa. Punong magagaling sa magnegosyo. Ang gagaling ng mga feasibility studies nila. Pero bakit bumagsak at naging bangkarote, naging nagtinda ng tawas na lamang? Tinan niyo yung grabe yan, mga minamahal. But nung ginawa nila, dahil sa kanyang kasasabi ng kanyang kasambahay, ay, talo ka ate. Narinig mo sana yung ating mahal na kapatid kung paano siya tinulungan ng Diyos. Dahil bangkarote na rin, may karamdaman pa. Sabi ng ating mga kapatid, kapag ito sumusobra, dahil iniiwasan ang pagtatrabaho sa bahay, dalo ng dalo sa gawain, tatanggalan ko ito ng trabaho. Amen? Amen. Pero yung ang kanyang kasambahay na kapatid natin, hindi tumigil magpatotoo sa kanyang naririnig sa mga nagpapatotoo dito. Kaya tayo po mga minamahal, sabi nga, sa pananalita, hindi pwedeng manahimik ka. Ipatotoo mo ang naririnig natin ng mga patotoo. Yung ating mga kapatid, sabi yung patotoo niya, yung kanyang katabi-katabi parati, yung sa tricycle, sinabi lang sa kanya, ay doon sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng karamdaman. Nung una, ayaw niya pakinggan. Pare-pareho lang naman niya. Amen? Nung dumating ang time na sila na po ba, may karamdaman, naisip niya, yung sinasabi ng kasama ko sa tricycle minsan, sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng karamdaman. Puntahan ko nga. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang Kristiyano, ang disenyo ay magsalita, hindi magmarites. Amen. Ang disenyo natin, iibalita ang mabuting balita sa ating mga kababayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi para ikaw ay magsalita, magmura, hindi ganon. Yung disenyo mo ay magsalita ng ikapupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po, mga minamahal, sabi dyan, yung pananampalatayang yan. For us to do things, even impossible things, huwag nating bibitawan ang pananampalataya na yan. Amen? Minsan, mga minamahal, si Aring Usapat, bigla nagsama-sama mga kalaban. Mga lahi, talaga napakarami yung malalaki pa. Amen? Nagsama-sama, girahin nga natin yung mga Kristiyano na yan, tignan ko lang kung anong mangyari sa kanila. So, ibig sabihin, napaka-imposibleng matalo. According to some Bible scholars, ang sinasabi nila, yung laban na yan, 1:3,000. Grabe! Yung isang tao, kailangan para manalo ka, patayin mo 3,000. Paano mo gagawin yan? Maski na maglinya sila, saksakin mo, hindi sila kumikilos, pagdasin mo ng 2,000, pagod ka na. Amen? So, napaka-imposibleng manalo, mga minamahal. Amen? Pero sabi ng Diyos, mananalo ka. Amen?
Kindly man ating basahin ito para sa kapakanan natin mga minamahal na mga bisita. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 up to 3 and then italon sa 14 to 15. Amen. Ito po nakasulat. At nangyari, pagkatapos nito na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Ammonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka. Nang magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josaphat na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat na mula sa Syria. At narito, sila'y nangasa Hasason Tamar na siyang Engedi. At si Josaphat ay natakot That's right. at tumalagang hanapin ng Panginoon. At siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. 14. Nang magkagayoy dumating kay Hazazel na anak ni Zacarias, na anak ni Binayas, na anak ni Jael, na anak ni Mathanias, na Levita, sa mga anak ni Asaph, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. At kanyang sinabi, dinggin ninyo, buong Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Josaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, ibigay nga natin sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, sa bawat araw ng ating buhay, mayroon tayong tinatawag na pakikipagbaka. Amen? Amen? At most of the time, taken for granted parati ang mahal na Panginoon. Anong ginagawa natin kapag mayroon tayong utang? Instead sa mahal na Panginoon, tayo magtatapat. Anong ginagawa natin? Hinahanap natin si Bombay. Amen? Taken for granted ang mahal na Panginoon. Ay, naku, malukukulo na nga ako. Kailangan gawan ko na ng paraan ito. Sa paggawa mo ng paraan, kapatid, nakalimutan mo the supremacy, the sovereignty of God na gustong iportray na mahal na Panginoon sa iyo. Nakalimutan mo ang disenyo ng Diyos sa iyo. Amen? Nang sinasabi ng talata, mga minamahal, ang laban na yan, mananalo ka. Sapagkat ang laban na yan, hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung may karamdaman ang anak mo, the fight is not yours. Amen? Kung ikaw ay walang trabaho ngayon, kumakalog-kalog na yung bigasan mo, the fight is not yours. Amen. Kung sa oras na ito may nagsasabing ididimanda kita dahil sa pagsagawa mo ng tama, kalooban malapay noon. Amen. Pero kapag gumawa ka ng mali, ay talagang hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Amen. Ginaganap ang kalooban ng malapay noon. Biglang tao nagagalit sa iyo nang walang dahilan. Tanong mo, ba't ka nagagalit sa akin? Basta, trip ko lang. Amen. Huwag kang matakot. Sabi naman na Panginoon, mananalo ka sa laban mo. Palaban mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes mga minamahal, iba yung ating nakikita sa gustong pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga meron tayong kantaan, whose report shall I hear? Nakita nyo? Kaninong report ang aking susundin? Ang aking nakikita dito sa harapan ko? O ang sinabi ng salita ng Diyos na mananalo ako dahil ang laban ay hindi aking kundi sa Kanya? Amen? Sinong paniniwalaan mo? Kung ako sa iyo, maniwala ka sa siguradong sigurado. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Manawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos may nagsasabi, sometimes sa isang Kristiyano, may sinasabi naman ng Panginoon, maglingkod ka lang kapatid. Pero may naririnig tayo, ano mapapala mo sa kapapalakpak? Ano mapapala mo sa kaka-praise the Lord, hallelujah? Ano mapapala mo sa pagpunta mo doon, nakaputi ka? Ano mapapala mo kapag ikaw Merkules, Biyernes, Linggo? Ano mapapala mo diyan? Sometimes yun na rin ang isip tuloy natin. Ano ka ba mapapala ko? Kaya hindi na tayo dumadaw Merkules eh. Kaya hindi na natin binibigyan ng kahulugan yung Biyernes. Linggo na lang tayo. Sometimes, anniversary na lang. Amen? Kasi, sabi nung narinig natin, anong mapapala mo dyan?
Amen. Amen. Pero kung hindi tayo nagpuri at naglingkod sa mahal na Panginoon, buhay pa kaya tayo ngayon pagkatapos na dumating ng mga pandemya, mga COVID-19? Amen? Sa palagay ba ninyo, mga minamahal, kung wala tayong Diyos na pinaglilingkuran, magiging matinong tao kaya ang ating mga kapatid na talaga nawawala na sa sarili? Amen? Dapat mental hospital ang kanyang punta. Pero bakit narito ngayon? Dati na nung may karamdaman, ayaw lapitan ng kamag-anak. Pero nung naging maayos ang kanyang buhay, nilalapitan ng kamag-anak. Nung mahirap ang buhay, tinatakwil ng kamag-anak. Nung gumanda ang buhay, dumami ang kamag-anak. Amen! Ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Pero sabi ng talata, whose report are you going to believe? Yung ba nakikita mo, sabi ng mga tao na papakinggan mo, o ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos? Unahin mo at paniwalaan ang salita ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Mga minamahal, to become in the likeness of God. Di ba sabi ng talata? Sabi diyan, let us make man in our image. And balikan natin yung talata nga na yun, mga minamahal. Dito sa yung unang talatang atin nagawa, yung doon sa Genesis chapter 1, 26 to 27. Tingnan niyo yung mga minamahal. Ang sabi ng ating talata na God said, let us make man in our image. Oh, so yung image na natin, mga minamahal, na pag-usapan na natin, hindi po pwedeng hindi ka nagsasalita, hindi pwedeng wala kang gagawin sa banal na gawain, hindi pwedeng wala kang gamit sa iglesia ng mahal na Panginoon. Amen. Kung ang gamit mo ay magpuri sa Diyos, magpuri ka to the best worship you can do. Amen? Ang masama, yun na nga lang meron ka, tapos hindi ka pa marinig. Amen? Kung yan ang sinasabi mo, gamit mo, di sige. Pero sabi diyan, you stir the gift na meron ka. Pag sinabing stir, tawag sa Pangasinan, kiwal. Kiwal mo yung gift na meron ka. Maaaring hindi pa lumalabas ang pinakamatamis na ikaw. Amen? At kapag na-stir mo yan, hanapin mo yan, Mahal na Panginoon, anong gift mo sa akin, Mahal na Panginoon? Si brother nakakapagpaawit, si sister nakakapagbigay, at si brother nakakapag-share, si ating beloved brother ay talaga nandun, nangangaral, nagiging manggagawa, si sister, anong akin, Mahal na Panginoon? Magtanong ka sa Diyos. Amen? At kapag may narinig kang sinabi niya, sundin mo, huwag mong i-ignore. Amen? Amen. Sapagkat pag sinawag ka na, Mahal na Panginoon, siguradong may regalo siyang magagamit kanya sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Unang aklat kay Timoteo. Atin mo nang basahin, mga minamahal. Galatia muna. O sa first muna. Romans chapter 13 verse 14 muna. Amen. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 14. Ganito po sinasabi, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen. Anong kailangan para to become the likeness? Ang isa English, mga minamahal. Next. Sabi diyan. Ang sabi diyan, for the flesh, but put ye on the Lord Jesus Christ. Isuot mo ang mahal na Panginoon. Amen? To become the likeness of God, kailangan kung ano ang nakikita mong model na mahal na Panginoon, iyon dapat ang ginagawa. Sabi diyan, and make not provision for the flesh to fulfill the lust. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag mong bibigyan pagkakataon yung katawan mo ang maghari sa iyo. Ang dapat manghari, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, lahat ng mga bagay na mayroon tayo, ating basahin muna, mga minamahal, Galatia, Kabanata 5, talata 17, italon sa 19 hanggang 21. Tingnan nyo yung dapat iwasan daw natin na sinasabi diyan. Kindly, from the book of Galatians chapter 5, verse
17, and then italon sa 19 up to 21. Aklat po ng Galacia, Kabanatay 5, talatay 17, talon 19 hanggang 21. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Sa 19, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibigay ang palakpak na malakas sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng talata, kaini, sabi niya, sa verse 17, sapagkat ang laman, ito yung sinasabing iiwasan ng mga anak ng Diyos. If we want to portray the likeness of Jesus, ang sabi diyan, ay laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. So mas gusto mong mamasyal kaysa dumalo sa banal na gawain. Amen? Amen. Amen. Gusto mong gumawa sa party-party kaysa ikaw ay manalangin at magpuri sa Diyos. Ang nasa ng laman ay laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. The next, verse 19. Hayag ang mga gawa ng laman. Tignan nga natin kung talagang hindi natin ginagawa ito, mga minamahala. Atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid ay ang mga ito. 1, pakikiapid. Wala na mga babaero at mga lalakiro dito. Lahat magsabing amen. Op. Galing sa ilong. Wala nang lalakiro at babaero. Lahat magsabing amen. Praise the Lord. Amen? Wala nang sexy, macho. Amen? Say, kapag tumingin ka na may pagnanasa, nakikiapid ka. Amen? Kaya nga dapat tayo naman mga suot natin, mga kaboy, mga sister, dapat may kabanalan. Kasi kapag nagsuot ka ng fit na fit at dahilan para magnasa ang iyong mahal na kapatid, naging dahilan ka para tumalong kayong dalawa sa impyerno. Kaya dapat ang beloved sister, beloved brother, nagmumuhay ng may kabanalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi na tayo naliligo sabay-sabay. Lahat magsabing amen. Bakit? Pareho naman kaming brother. Walang problema Amen? Yung brother pala, binago naman ng Panginoon. Dating 50-50. Amen? Lalaking-lalaki, nung makita ka na kung ano, bibigay. Baka magiging 30-40 yan. Amen? Kaya dapat mamuhay na may kabanalan. Iwasan ang mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ginaganap natin ang bagay na yan, ang sinasabi ng Biblia, hindi nagiging makabuluhan ang buhay mo. At magsabing amen. Everybody shout, praise the Lord. Sana clear sa atin yan, mga minamahal. Next, karumihan. Amen? Yung mga pag-iisip natin, tinignan lang tayo ng mali. Kung ano naman ginagawa nito. Maruming isip. Amen? Dapat ang Kristiyano ay talagang, sabi nga, sa isang taong gumaganap, malinis lahat, malinis. Kaya lang ginagawa, pinipiklo yan ng mga ibang tao. Ay, sige, maski na sumamba ako at manlalaki ako, malinis naman ang kalooban ko
Huwag nating pilipitin ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Next, kalibugan. Lahat ng hindi na nanonood ng porn movies, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga malalaswang mga panoorin, ay Kristiyano na tayo mga minamahal. Amen. Tandaan nyo kapatid, kung sa oras ito, wala na kayong inisip, kundi kalibugan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Sayang ang fasting mo. Sayang ang pamumuhay mo ng kabananan. Sayang ang pagpupuri mo. Amen. Sayang ang bihis mo araw-araw. Pagpunta sa banal na gawain, kung sa oras ay puro kalibugan ang nasa isip mo. Wala na sa Kristiyano yan. Binago na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Brad, pinipilit ko naman baguhin eh. Pero bakit itong gusto ko? Paano? Hawak mo parati ang cellphone mo. Amen? Pagdating sa pagbibigay, di ka nga magapagbigay, pero pambili ng load, ang dami. Bakit? Para mapanood mo yung mga porn movies. Hindi ganun ang Kristiyano. Dapat ang Kristiyano, sabi niyan, if you want to portray the sovereignty of God, sabi niyan, image of God, in the likeness of God, huwag ganun. Walang Kristiyanong ganun. Amen. Dapat ginaganap natin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly next. Sabi diyan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng hindi na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumigaw ng praise the Lord. Wala na, di ba? Hindi na tayo hindi na tayo nakikipaglibot. Sino ba nakikipagprosesyon pa dito? Baka mamaya pag may piyesta, nakikipagprosesyon tayo. Amen? Mga dasal-dasal, rosa-rosa, mistika, hindi na ganon. Dahil ang Diyos natin ay hindi bato, hindi simento. Ang Diyos natin ay buhay. Kapag may karamdaman ka, tumanalangin ka sa Kanya, tinutugon tayo ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangkukulam. Meron tayong kapatid noon, nung bagong bautismo, pero hawak-hawak pa rin niya yung kanyang karayom at ang kanyang maliit na tinahitahing mga manika dahil dating mangkukulam. Pero nagtataka siya, bakit hindi ko maramdaman ang banal na espiritu? Yung pala, nandun pa sa kaban, yung mangkukulam, yung kanyang gamit. Nung isinuko niya, mga minamahal, pinalaya siya ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga pagtataniman, that is hatred. Amen? Galit. Hindi ka na dapat nagagaling yung bang pupuot tayo sa Kristiyano, kapwa Kristiyano, lalo sa ating kapwa, na kapag narinig lang natin ang boses, nagtatayuan ang ating mga balahibo sa galit natin. Hindi na ganun ang Kristiyano. Pag-ibig ang ating nararamdaman. Kung ang isang tao nakasakit sa atin, nasasaktan tayo, normal yon. Amen? Pero hindi natin magawang to retaliate, to fight back, because hindi ganun ang turo ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ipanalangin mo ang kapatid mo. Lahat ng mga nag-alipusta sa mahal na Panginoong Diyos, hindi naman niya sinuntok. Amen? Sa totoo lang, matagi mo, wala siyang ginawa kasalanan. Pero sabi niya, ginawa na, pako sa Diyos. Wala kang nakita sa Biblia na sinuntok niya. Ang ginawa niya, ipinanalangin niya sila. Nung pinalangin at hinipo ng mahal na Panginoon, ang taong yan na napakasama, binabago ng mahal na Panginoon. Sundalo, rebelde, magkaaway, pag nagkita, nagbabarilan. Pero dahil sa Jesus Miracle Crusade, nung marinig nila mga krusada, nagkita sa krusada, lahat sila nagsasabi, praise the Lord, hallelujah. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Ang sabi diyan, paninubugho, yung selos-selos. Amen? Ang pagkakaalitan, mga away-away, mga pagkakampi-kampi. Ups, dito ka sa akin, hindi pwedeng lumalapit ka sa kanya. Dapat sa akin ka lang, hindi na pwede yan. Amen? Mga pagkakabahagi, ay, dito kami, doon kayo. Hindi pwede na yan. Mga hidwang pananampalataya. Amen? Kindly. Ang sabi nga dyan, mga minamahal, mga kapanaghilian, mga paglalasing. Lahat ng hindi na umiinom ng alak dyan at naglalasing, sumigaw ng praise the Lord. Grado kayo, Mamaya, shot lang naman, brad, Walang shot-shot. Masyashot ka sa impyerno talaga. Amen? Sabi yan, mga kalayawan. Ano yung kalayawan, mga minamahal? Wala namang sa Biblia ang disko, Layaw na naman. Kalayawan. Ay, wala namang
wala naman sa Biblia yung ako ay ko na, mga gawin ang gusto kong busabi. Kalayawan sa buhay. Hindi ako nagsabi niyan, mga minamahal. Binasa natin sa Biblia, kung gusto niyo, kunin niyo yung persikulo at ulit-ulitin niyo 10 beses. Amen? Dahil ang nagsasabi niya, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung gusto niyo ikutin yan, i-twist yan, ilusot ang gusto niyo gawin, bahala kayo. Pero basahin niyo na 10 beses yan. Hindi pwede magkamali ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya dyan mga minamahal. Sabi niyan, kalayawan at ang katulad nito. Sinabi niyan, ang katulad nito. Brad, paano yung paninigarilyo? Ito yung at ng katulad nito. Amen? Lahat ng mga ginagawa mo na bagay na di ay kalbuman na Panginoon, ito yung at ng katulad nito. Sabi niyan, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapala nung una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayo mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano mang ginagawa mo sa oras nito, kapatid, na tinamaan doon, ay kung ako sa iyo, maawa tayo sa sarili natin. Amen? Sayang ang pagdalo natin kung hindi natin ginaganap ang kalooban ng Panginoon. Ano mang kapilosopo meron ka, kapag nabasa mo yung talatang yan, ilusot mo na lahat ng gusto mong ilusot. Sasabihin pa rin sa iyo ng Panginoon, if you want to portray the sovereignty, image, and the likeness of God, ganapin mo ang kalooban ng Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The third thing, last but not the least, kailangan sabi diyan, likhain natin in our likeness and image and have dominion over all creature. Amen? Pag sinabing dominion, talagang sabi niyan, become powerful. Sabi diyan, dominion, power, authority, control. Lahat pala ng meron tayo, mga minamahal sa ibabaw na mundo na ginawa ng Diyos, ay ating magagamit sa pag-araw-araw at paglilingkod sa Diyos. But, never yan na i-design na tayo maging alipin nila. Amen. Yung pera, hindi yan gididesign para maging boss natin ng pera. Amen? Sabi niyan, have dominion. Magkaroon ka ng power, magkaroon ka ng authority. Pero never be enslaved by those. Huwag na huwag tayo magpaalipin sa kanila. Sapagkat kapag tayo nagpaalipin, diyan tayo dumarating yung tinatawag nating kapahamagan. Huling 2 talata, kindly, 1 Timoteo 6, talatay 6 hanggang 10. Amen. Praise the Lord. 1 Timothy chapter 6, verses 6 up to 10. Amen. 1 Timoteo 6 hanggang 10, ito po ng sulat. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. That's right. Na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Glory to God. May mga Kristiyanong supposed to be nasa negosyo ngayon pero nandito sa banal na gawain. Amen? Glory to God, ang mga Kristiyanong nandoon, supposed to be, sila'y kumikita na napakaraming pera, pero inuuna nila ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Ang sabi ng talata, sabi niyan, atin mo naman sa talatang sa iskaili, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. If we are satisfied in our daily lives, ang sabi niyan, laking kapakinabangan yan. Laking kabuluhan ng buhay. Next. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala tayong, sabi diyan, naman tayong mailalabas ng anuman.
ang dami mo naman mga barloloy sa buhay, ang dami mong sasakyan, ang dami mong bahay, ang dami mong lupa, pag namatay ka, talagang 6 by 7 lang ang size mo. Tapos below underground, 6 feet below the ground ka lang. Pumunta kayo sa Birhen Milagrosa, ang yayaman, pero yung lupa nilang kinaroroonan, yun lang. Amen? Amen? Wala pa sa ibabaw, nasa lubog pa, kasi hindi natin madadala. Amen? Anong madadala natin? Yung ginagawa nating kalooban ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung design ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang sabi natin, pagpikit mo dito, pagdilat mo doon sa mahal na Panginoon, makikita mo doon lahat ng iyong ginawa, i-review. Walang bagay na nalilingid sa mata ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, yun lang ang madadala mo. Amen? Amen? Kaya, ibig sabihin, hindi natin pwedeng kailanman mapasinungalingan ng ating mahal na Panginoon. Sabi niyan, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, masiyahan na tayo doon. Amen. Lahat na may pagkain 3 times a day, at saka may dinaramit pa, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan ng gown, magagarang gown. Hindi mo kailangan ng grabing mga astig na mga kilos mo kung anong meron ka. Hindi mo kailangan ng parating fried chicken. At, di ba, nagkukumpling tayo, pati yung aking kapitbahay, hindi sila Kristiyano, ay puro meatloaves. Pero ako tuyo. May tuyo ka? Pasalamat ka sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit? Masiyahan sa kung ano meron ka. Amen? Amen? Bakit? Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, yung ginagawa mo araw-araw, maging kabuluhan ng iyong buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung kumakain ng meatloaf, kumakain ng mga ham, kumakain ng fried chicken araw-araw, tinan nyo, sila yung tinatamaan ng high blood. Amen? Kasi kala nila yun ang buhay. Kala nila, nakakarinig tayo, this is life. Sigurado sila na this is life. Amen? Ang life ay yung kapag pinuri mo ang Diyos, madama mo ang banal na presensya ng Diyos, this is life. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala kang pera. May karamdaman ka, puri ka, gagaling. That is life. Amen? Kapag ikaw may problema, meron tayo kapatid, walang may luto. Nagpupuri, pinagpapasting tayo, mahal na Panginoon, puri tayo. Pupuri, 1, 2, 3, nakapapuri. May kumakatok. Balitaan ko, wala kayong iluluto. Punta bahay, kunin isang kabahan. This is life. Bakit? Because Diyos ang nakikinig sa bawat panalangin na meron tayo. Amen? Yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi niyan, datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman. Ito na, yung hindi dumadalo sa Miyerkules, hindi dumadalo sa Biyernes, hindi dumadalo sa Linggo. Bakit? Busy kasi. Amen? Hindi bali, pinapadala ko naman na yung aking ikaputhandog Ay huwag niyong suhulan ng Diyos. Amen? Ang ikaputhandog hindi yan suhol. Yan ay sa Diyos, ibigay mo talaga yan. Walang mga po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tandaan po natin mga minamahal. Kaya salita ng Diyos yung dalhin sapagkat mas mahalaga ka kaysa doon sa binibigay. Nais na marapin kumpleto. Nandun ang bibigay mo, tapos ikaw nagdadala. Dahil mas mahalaga ka sa mata ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga nagsisipag nasang yumaman. Sila nangahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming pitang hangal na nakasasama. Bakit ka natutong mangurakot? Because you want to be rich. Bakit ka natutong apiin ang iyong kapwa, kunin ang kanyang lupa dahil gusto mong yumaman? Bakit ka nagsimulang gumawa ng kupitan ang iyong mga kapwa, kaibigan dahil gusto mong yumaman? Ang pagnanasa natin umangat sa buhay, iyon ang nagpapahamak sa atin. Masama pang magnasang umangat sa buhay, maminamahal, kung inuuna mo ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Uunahin mo palang mahal na Panginoon. Pupuri ka sa Kanya. Amen. Bakit pa? Paano tarating sa akin yung brother? Kaya mana, ipuri ako ng puri. Si Haring Usapat, nung siya po, mga minamahal, ay kalaban niya napakarami, 1:3,000, hindi naman siya nag-practice ng espada. Hindi naman siya gumamit ng machine gun. Ang ginawa lang niya, mag-ayuno, magpuri sa Diyos. Purihin naman ang Panginoon. Pagdating nila doon, kung ituloy-tuloy yung binasa natin kanina, pagdating nila doon sa kanilang kalaban, wala na, planchado na. Dedo na sila lahat. Amen? Sinong gumawa? Sila nagpatayan. Amen? Anong ginawa? Naman ang Panginoon. Gumawa siya ng kaguluhan. Sila nagpatayan. Pagdating ng mga Kristiyano, wala na. Planchado na. Because the battle is not theirs. It is God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Napakasimple ng gustong malaman na sabihin naman na Panginoon sa atin ngayon. Amen? Whatever we are doing, make sure gawin mo kung anong disenyo ng Diyos sa iyo para maging makabuluhan ang buhay mo. Kung ang ginagawa mo, kapatid, sa oras na ito ay hindi ayon sa disenyo ng mahal na Panginoon, mag-isip-isip ka. Balang araw, isipin mo, paano ako naging nabuhay sa mundong ibabaw? And God will tell you how you did it. Pero sabi nga sa inyo, God is always waiting for you to change. Amen? Amen? Tayo po yung matuwa yung mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kailangan mo problema para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Kailangan mo problema para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihila. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo. Even praise the Lord, hallelujah. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ng umaga. Kasama mo siya. Even praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ibabaon kanyang muli kung ikaw ay nagkamali. Itayo kanya sa tuwing nadarama. Malalayo ang iyong natin.
Babalik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapako, Lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niya, lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga, kasama mo siya. Amen. Maminamahal, bumanggit kayo ng araw na hindi natin naramdaman kasama natin ang Diyos. Tell even a day na naramdaman mong hindi ka kasi na sinamahan na malapay. Yung ang point na tayo po'y nanghihina na grabe na. We still see the power of God. Nakikita natin parati yung mga himalang ginagawa niya araw-araw. Kaya sinasabi naman na Panginoon, if we want to portray the sovereignty of God, if we want to portray the image and likeness of God, hindi umaatras ang Diyos. Dapat ang Kristiyano hindi rin umaatras. Amen? Bigyan ka man ng grabing palaso ng kaaway, ang Kristiyano dapat patuloy ang pagnais paghakbang patungo sa kanyang kaligtasan. Meron tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo nanghihina at nagdidesisyong ayaw na natin. Malapay na ayaw ko na maging mga awit. Malapay na ayaw ko na maging manggagawa. Panginoon, ayaw ko na maglingkod sa iyo. We have all the reasons in this world. But God has all the reasons para ikaw ay manatili sa iyong paglilingkod. Pagtakin mo, Diyos na may likha ng langit at lupa, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Mga taong hindi dapat ibigin, inibig niya, nabilang tayo doon. Kung minsan we disvalue the Lord Jesus Christ. Pinagsabi niya parati, manatili ka anak, sige lang, hold on. Isa na parating awitin ito mga minamahal. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. sa aming mga beloved newcomers, lahat ng mga bisita, ating mga minamahal na mga viewers ng ating pong Facebook live streaming, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano man inyong kalagayan sa oras na ito, kayang-kaya kayong tugunin ng Diyos na buhay. Itaas ninyo ang inyong mga kamay, pikit ninyo ang inyong mga mata. Samang kayo naroon, walang imposible sa mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo rin bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus,
Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman ko, napakahalaga ng kahulugan ng aking buhay. Nais kong maglingkod sa iyo. Tumanggap, hallelujah, dakilang Diyos ang balasin pangalan at pinakamalapit ni Jesus. Narito yung mga anak, maging aming mga beloved viewers, Facebook live streaming at YouTube. May sa ating mga binaman na mga bisita sa araw na ito, tumanggap sa iyo. Panginoon, ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, walang bagay na naliligid sa iyo. Ikaw ay makapangyarihan, walang imposible sa iyo. Tagunin mo sila sa may malang kaparaanan sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Gawin mo sila ng tunay na Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Isulat mo naman ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa punang kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo pitadako mga minamahal sa ating pong personal na mga pananalangin, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may karamdaman sa puso, ang ating kaliwang kamay sa ating tapat ng ating puso at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema sa oras na ito, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sinating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang para sa pangalan aming pinakamamalapit ng Jesus sa salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila tagawan ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming gagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida ay pumaminaman naman manggagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, sakit sa puso, kasaut in Jesus' name, leukemia, kasaut in Jesus' name, high blood, kasaut in Jesus' name, unbelief and doubts, stroke, kasaut in Jesus' name, pagkababili sa iglesia, mga palulupaypay, kasaut in Jesus' name, we bind the power of darkness, be healed in Jesus' mighty name, kasaut in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Bilang patunay natin na po natanggap yung ating pong ipinanalain sa Diyos. Amen? Amen. Lahat po muna ng pinagpala. Minsan na pa natin palakpakan ng Diyos. 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong paikinig ng salita ng Banal na Panginoon. At tayo pinunta sa ating pong mga announcement, mga minamahal. At narito po ang ating pong beloved ordained preacher para sa ating pong announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Barry Job, Sir beloved Elder. Palakpakan muna natin ang ating malapang Jesus na minamahal. Salamat po muli sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin napakinggan. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga na nalaman natin sa hapong ito ang kabuluhan ng ating buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. At talagang nasa on time po ang ating mahal na Panginoon. Kapag siya po'y nagmiminsahe sa atin. Kaya hindi man alam ng mahal na Panginoon anong mga problema natin sa lahat na narito, pero tapat ang kanya pong pasabi sa hapong ito na wala po talagang maililingid sa mahal na Panginoon. Nariyan ang palagi niyang comfort sa kanyang mga anak. Pagpapatunay po yan, maminamahal, na kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo tinatalikuran. Mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Tunay nga, maminamahal, na talagang hindi mapapantayan. Walang salita. Wala kang sapat na salita na masasabi mo kapag ang Diyos na nagmamahal sa iyo ang nangungusap sa ating lahat. Kaya ang atin lamang maminamahal, manatili tayo na maging matapat, masunurin sa kanyang mga palatuntunan, sa mga iniwan sa atin. Yung mga turo na yan, maminamahal, ay talagang tinuturo na ng ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear. Amen.
Kaya ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, palagi siyang nariyan, umaalalay sa atin. Pinaalalahanan tayo, ganyan niya tayo kamahal. Praise the Lord. At maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan. At maminamahal, makinig po tayo dahil huli na po natin itong kuha ng ating special offerings dahil pinagpala tayong lubos. At para sa inyong kaalaman, yan pong dito po sa ating chapel. Kung titingin kayo sa akin yung sa kanan, maminamahal, yan po yung nabili natin ng worth 50,000. Mayroon pong mga dagdag na 2,000 na mga payments po. Hindi naman po pwedeng paghulog lang ng pera, pagkuha lang po niyan. At talagang eksaktong 50,000 lang. So 52,000 po lahat-lahat yan. Yan pong maliit na yan. Yan po yung latest na pinakamaliit na Pro ng Sony. At na-inquire po natin yan sa Sony na center at wala pong available dito sa Dagupan at sa SM. Wala po. Sa Baguio po nagkaroon. Kaya pinakiusapan po namin yung mga kapatid natin doon na naroon sa Baguio. Kaya nakabili po niyan. At katunayan, maminamahal, talagang pinaglalaroan kami nung overnight yung aming mga mukha dito na sabi ko, maitim na kami, lalo pa kami pinaitim. At yung mga ultimo buhok namin, maminamahal, hinihimlay-himlay, kitang-kita talaga yung layo na yan, talagang grabe sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran natin na sa buong proyekto natin na pinagsamahan last October 16 up to today, maminamahal, December 11. Ilang buwan lamang yan. Ang tumugon po talaga sa ating mga panawagan, yung ating mga kapatiran diyan sa dako ng Canada. Mayroon pong nagpadala diyan ng 60,000 at yung kanyang anak, another 5,000. Mayroon pong nagpadala diyan sa dako ng London ng 5,000 rin, maminamahal. At dito po sa lokal, saan ka nakakita? Sa mga kapatiran natin, may humabol pa kanina, another 5,000. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala talagang mabigat kapag sama-sama ang magkakapatid sa isang proyekto. Amen. At mayroon kami isang bibilhin, minamahal, ikukumpara natin. Dahil yung isa nito ay 17 pa po. 17 pa ang dating. Yung isa. Supposed to be 2 kukunin natin. Mayroon kaming kukunin sa part dyan, maminamahal, ng Region 2. Pag-uusapan pa namin paano natin kukunin. At yan, maminamahal, ay yung malaki na. Ikukumpara natin yung malaki na professional dito sa maliit na ito, maminamahal, dahil yan ay magagalaw na natin. Kahit saan natin ipapaling, hindi mo makikitang nanginginig yan. Hindi mo nakikita, talagang high definition na po yan. At talagang nagkukumpara tayo, maminamahal, din naman tayo mga professional na gumagamit yan. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nagpapasalamat tayo ng tao sa puso sa mga kapatid natin na nakiisa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sa kasalukuyan, ang ating panghawang kasunahan na dagdagan kanina ng 5,000 ay 63,454. So, yung pong aming kukunin, maminamahal, under negotiation po yan. Andyan po sa Region 2. Medyo malaki na po yun. Titingnan natin kung magbabago ba kapag ilagay natin diyan sa gitna. Kung ano po ang kuha noon. Pero the best na po, yung akin pong nakita dito ngayon, itong atin pong ginagamit sa gitna, yung pong nakatutok dito sa pulpito, talagang kitang-kita na namin, maminamahal, yung aming mga sarili talaga maliwanag na. Pag overnight lang, medyo madilim ang ating chapel, kaya kailangan naman natin ito ng mga ilaw, atin itong lalagyan para liliwanag ito. Kaya, ang sabi ko sa inyo, maminamahal, kapag sabi ng Psalms 133 verse 1, in unity there's strength. Sa pagkakaisa talaga, walang mahirap na bagay. Pagsama-sama tayo, maminamahal, sino mag-aakala na yung ating pledges, not including today, ay aabot na ng 115,454. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa umiibig na mga anak ng Diyos sa gawain ng mahal na Panginoon, free po nating ipamahagi yung inyong mga patotoo. Yung mga umaawit ng choir, yung mga tumatayo sa pulpito, kayo po, na tinatamaan dyan ng kamera, maminamahal, habang iniikot yung mga labwat sinulan sa ibayong dagat. Tuwang-tuwa kapag nakikita kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
isang kapatiran natin, may anak siya diyan sa dako ng Japan. Ang sabi niya, tatay, nakita kita. Sana palagi kang dumalo. Dahil nung mag-testify siya dito sa harapan, nakita siya maminamahal ng kanyang mahal na anak. Tuwang-tuwa ang kanyang mahal na anak dahil yung tatay nila, dati, ang kanyang patotoo dati lasinggo, dati talagang basaguliro, pero ngayon binago ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, kaya tuwang-tuwa po yung kanyang mga anak. Dati-rati hindi siya pinapansin. Dati-rati hindi nagpapadala sa kanya. Sabi niya, tatay, magpapadala na ako palagi sa iyo. Tuwang-tuwa ako. Sige, ipagpatuloy mo yan. Nandyan ka na sa totoong gawain. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya may minamahal sa hapong ito, muli nating dadagdagan at last na po ito. At kung kukulangin man, ang sabi ko nga sa inyo maminamahal, dahil hindi ko na muna babanggitin kung magkano yung kukunin natin diyan sa region to. At yung isa pang camcorder na worth 52,000 or 49,000 lang po yan, almost 50,000. Kaya naging 52 po yan dahil that time wala po tayong bank day, holiday noon. Holiday, hindi open ang bank. So hindi natin mahulog ng bank to bank. Kaya gumawa sila ng paraan na ibayad. Ang ngayon naman, pagka nasa GCash ka, Pimaya ka, talagang mayroon po talagang mga karagdagang mga dinadagdag po natin. Kaya inaabot po ng ganoon kahalaga. Pero sa totoo lang po, yung presyo po niyan, minus kasi mayroon po silang promo niyan. Umaabot po yan ng 55 to 58,000. Pero nakuha lang natin ng 50,000 dahil nakapromo sila at nabayaran natin ng 52,000. So, araw na ito at maraming salamat sa iyong pagkikiisa. Ibalik yan a billion, million, trillion, quadrillion times siksikliglig at umaapaw sa inyong nagkikiisa. Lalo na yung ating mga kapatid yan sa ibayong dagat. Pagpalain kayong lubos ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Lord and preacher. Tayo po manalangin mo na mahal para po sa ating pagbibigay. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin yung mga